May lilinawin lang tayo sa video na upload ng isang respetado ding content creator tungkol sa mga travel updates at mga travel requirements. At minsan sa kanya nga ako kumukuha ng mga impormasyon, lalo na kapag ang mga nagtatanong ay mga foreign passport holder or mga permanent resident na sa ibang bansa. May mga followers kasi tayo na nakafollow din sa kanya. At ang tanong ng isa sa mga followers natin, na kung totoo daw ba na hindi na kailangan ng e-travel departure card kapag pupunta sa ibang bansa. Napanood niya kasi ito sa nasabing content creator. Sana masagot aniya. At binisita ko nga ang nasabing video. At para sa akin ay malinaw naman ang pagkakasabi niya na para sa mga foreign national ay hindi na kailangan mag-register sa e-travel departure card. Kasama din sa mga hindi na kailangan mag-register sa e-travel departure card ang mga Filipino na foreign passport holder na foreign passport na ang ginagamit nila sa pag-travel. Some departure reminders for foreign nationals departing from the Philippines. E-travel is no longer required. You don't need to register anymore when you depart the Philippines. This is only required when you arrive the Philippines. So no need to do the e-travel within 3 days, only when departing the Philippines. Ang nakikita ko lang na dahilan kung bakit marami nalito sa video niya ay yung sinabi niyang no longer required. Dahil ang akala ng iba ay no longer required na talaga or hindi na talaga kinakailangan. Dahil alam mo naman ang mga Pilipino kapag nakapanood ng video ay magtatanong pa para sa clarification. So, ang sagot dito, actually matagal na talagang hindi required para sa mga foreign national ang pagre-register sa e-travel departure card kapag pabalik na sa ibang bansa or sa bansa nila. May announcement dyan ang Bureau of Immigration since April 2022. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang nasabing announcement ng Bureau of Immigration tungkol dyan para mabasa nyo rin at para may basihan kayo. Pero pinapaalala natin na kapag pupunta sa Pilipinas galing sa ibang bansa, ay required lahat mag-register sa e-travel arrival card. Mapa OFW man, foreigner, tourist at iba pa basta galing sa ibang bansa na pupunta sa Pilipinas ay required mag-register sa e-travel arrival card. Ngunit exempted ang mga foreigner at mga foreign passport holder sa pagre-register sa e-travel departure card kapag pabalik na sila sa bansa nila kung saan sila nakatira. Pero ang mga Philippine passport kagaya ng mga OFW, tourist at mga dual citizen na gumagamit pa rin ng Philippine passport ay required sila mag-register sa e-travel arrival card at e-travel departure card. At ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag papunta sa Pilipinas at sa e-travel departure card kapag pabalik na sa ibang bansa ay 3 days before flight. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo ay pwede kayo mag-register sa e-travel. Sa mga walang idea naman kung paano mag-register sa e-travel arrival card at sa e-travel departure card, meron akong video tutorial na ilalagay ko sa video na ito para may guide kayo at para hindi na kayo magkamali. Nandun din ang e-travel website para hindi na kayo mapunta sa website na nanghihingi ng bayad dahil inuulit natin ang e-travel registration ay 100% free. Wala kayong babayaran ni piso. Again, constant reminder lang po, 72 hours po, kailangan i-fill out na po natin. Prior to our flight, we can fill out na po our e-travel before departure or before arrival. So habang nag-i-empake po, pwede na po tayong mag-fill out. Libre po ito, wala pong babayaran, wag pong magpapaloko sa mga fake na mga websites kasi may nakikita tayo ng mga fake na websites na naniningil po for the e-travel. This is free and this is easier na po compared doon sa mga old paper-based natin na maraming sinusulatan for different government agencies. Pinagsama-sama na po natin ito sa isang platform. And doon sa mga aalis naman po, reminder din po, at least 3 hours before, you have to check in na po and dire-diretso na po sa immigration area.